Ito yung gusto ko sa mga extremists natin. They are asking questions that, usually mapapaisip ka kung ano ba talaga yung sagot doon sa tanong niya. And that includes yung mga tanong na minsan ayaw nating sagutin. So ngayon sasagutin natin yung tanong, what is wrong with the leftist groups? This is Pinoy Extreme. Let's do this. This is Pinoy Extreme. Ang una sa pinakaayaw ko sa mga leftist organizations is that they are oversimplifying things and ino-overlook nila yung economic impact ng mga gusto nila. Why? Because hindi nila alam kung ano yung epekto nito. First example is yung presyo ibaba, sweldo itaas. I mean, napakasimpleng pakinggan, di ba? Para sa tenga ng mga masa. Oo nga, that makes sense. That makes sense. But, ask them, how are they going to implement those? Most likely, silence. And the Filipino people, because they're so naive, alam mo yung parang pinanganak lang kahapon, they will easily fall for that promises, for those advocacies, because they do not have the basic idea of how the current economy works. I mean, nakakapagtaka doon. Nasa age na tayo ng internet, pero why? Why are we so having a hard time knowing the basics? They are already there at your fingertips. Siguro, ano ba? Choice na ba nating maging tamad or hindi ko alam. Alam mo yung wala namang problema. Maganda yung gusto nila eh. Ang ganda. Pero para mapasunod mo yung gobyerno, you need to have an actual sense of what to do or how to implement yung ganyang vision, yung ganyang goal, yung ganyang objective. Eh kung lang katulad ni Eli San Fernando na ayuda ang ending nung suggestion niya, eh walang patutunguhan ng Pilipinas. Lubog na tayo sa ayuda. Inaayudahan mo yung mga taong tamad. And take note, ang daming tamad sa Pilipinas. O yung sa sweldo itaas. Pag tinaas ang sweldo, di ba nila alam na pwedeng magsara yung mga SMEs because hindi na nila kayang magbayad ng minimum amount ng sweldo. And then kung makapag-request sila ng sweldo itaas, as if they are not running a business. Or maybe that's why they haven't tried running a business because, well, di ba, from the left perspective, masasama nga ang mga business owners. Di ba? Tapos pag sinuri mo pa yung iba nilang concerns, like for example, they are fighting for trabaho daw para magkaroon ng trabaho ang Pilipino. Ngayon, doon sa gusto nilang sahod na pataasin, maraming small to medium enterprises or businesses yung posibleng magsara dahil hindi na nga nila kayang habulin yung pampasweldo nila sa empleyado nila. So, paano ka nagge-generate ng trabaho kung yung gusto mong mangyari, nakakaapekto din pala sa bilang ng trabaho. Diba? Hindi nila masagot yan. And anong ginagawa nila? Hindi na nga nila masagot, patuloy pa rin silang namemerwisyo sa pamamagitan ng pagrarally at pagsigaw ng walang katuturan para maabala yung ibang tao. And dahil nga maraming gullible na tao or Pilipino dito, they will pick up a one or two na maniniwala doon sa unfounded or uninformed na objective or pinaglalaban nila. So, para sa part 2, yung ibang reasons kung bakit ayaw ko sa mga left organizations. Maambo na kasi. Kailangan na nating ikat to. So, this is Pinoy Extreme. Have a good day.